Welcome back mga tol sa ating channel. Again, Vince Motovlog here. Ngayon, pag-uusapan natin ang apat na scooters ni Yamaha na pasok sa pang-araw-araw na gamit. Unahin natin agad ditong Yamaha MIUI 125. Sa scooter ni Yamaha, itong Yamaha MIUI 125 ang may pinakamababang presyo. Meron itong dalawang variant, no, ang standard at yung S version. Ito yung equipped ng stop and start system at may answer back function. Maliit lang itong MIUI 125 kaya bagay kahit kanino. Kahit kulang ka sa height, pasok sa iyo itong MIUI 125. Talagang perfect sa ating mga Pinoy. So pagdating sa makina, gumagamit ito ng 125cc air-cooled 2-valve fuel-injected blue core engine na may lakas na 9.4 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 9.6 Nm at 5,500 RPM. Pagdating sa fuel mileage, approximately 50 kilometers per liter. Pwedeng-pwede na talaga pang araw-araw. At kahit 125cc, malakas din humatak. Kaya pwede mo rin itong pang business like delivery or mototaxi. At sa mga magtatanong kung pwede itong ipang long ride kahit naka air-cooled, so pasok din itong pang long ride mga tol kahit naka air-cooled siya, no? Based on my experience na din. Sa looks, meron din itong may bubuga, no? May pagka-aggressive din ng datingan nito sa front end at seamless ang design ng mga ilaw both front and rear dahil integrated na to. And yun nga lang, bulb type pa rin yung mga ginamit na ilaw, no? So para sa akin, sulit din itong MIUI 125. May footboard na pwede natin paglagyan ng gamit, both left and right may pocket at isama mo yung underseat compartment na pwede natin paglagyan ng basic tools, papeles ng motor at iba pang maliit na gamit. Pagdating sa presyo, para dito sa standard, ang SRP nito ngayon ay 77,900 at para naman dito sa S version, ang SRP nito ay 82,900. Next scooter mga tol, itong Yamaha Mio Gear 125. Same size lang naman ito sa MIUI 125 at meron din itong dalawang variant, standard at S version. So pareho lang din sa MIUI, no? So itong S version yung may stop and start system. At bukod sa feature na yan, meron na itong built-in power socket sa left pocket. May hazard light na rin ito kaya hindi mo na kailangan magpa-install. So sa tingin ko, usapang utility features, mas lamang itong Gear 125 sa MIUI. Mas wide din yung footboard dito at bukod sa pillion ride, meron siyang tapakan na naka-extend papunta sa likod. Sa looks naman nito, para siyang pinaliit na maxi scoot, no? May pagka-rugged din yung tindigan. So alam ko meron itong version 2, no? Kaya lang wala pa dito sa atin sa Pilipinas. Mas naging bold yung itsura ng version 2, ano? Pero dito sa V1, very unique ng front end, may pagka-maxi scoot yung looks at maganda dito, LED na yung headlight. At nagustuhan ko rin yung signal light na dito nakapwesto sa side fairings niya, no? Kitang-kita kasi medyo malaki talaga yung size niya. Pagdating sa comfort, pareho lang din ng MIUI, yung riding position mo dito naka-upright position. Sa makina naman, gumagamit ito ng 125cc air-cooled single overhead cam 2-valve fuel-injected blue core engine na kaya mag-produce ng 9.4 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 9.6 Nm at 5,500 RPM. So yun nga, naka-blue core pa rin ito, same as MIUI 125. So lahat naman ng 125cc scooter ni Yamaha included yung Yamaha Aerox 125mm naka-blue core. So ito nga yung sinasabing less fuel, more power na sa tingin ko naman na-achieve ng Yamaha. And yun nga, meron na itong stop and start system and naka-SMG na rin ito o yung tinatawag na smart motor generator kung saan silent na yung start niya, no? Wala kang maririnig na friction ng starter. So sana i-upgrade na rin ni Yamaha yung MIUI 125, ano, lagyan na rin o gawin na ring SMG para maganda na rin yung pag-start. Other features, naka-tubeless na yung gulong tapos dalawa din yung utility hooks natin na talagang gamit na gamit lalo na pag namimili ka o mamimili ka. Pagdating sa fuel mileage, di naman sila nagkakalayo ng MIUI, approximately 50 kilometers per liter din. So depende naman yan sa rider or sa road condition. And ang pinakamahalaga naman talaga sulit din ito pagdating sa pang-araw-araw na gamit. Pang school or pamasok sa trabaho. Presyo naman ito mga tol sa standard 79,400 at sa S version naman ay 84,400. Dito naman tayo sa pangatlong scooter ni Yamaha, ang Mio Gravis 125. So isa din to sa gusto kong scooter ni Yamaha, no? Yung size nito mas malaki ng konti sa MIUI at Mio Gear 125. Kumbaga ito yung 125cc ni Yamaha o na scooter na bagay sa medyo malaking tao, mga 5'7 to 5'9. Sa tingin ko sakto lang tong Gravis 125. Sa pormahan nito ay napaka-premium at may eleganteng datingan din. Tapos meron din itong sharp design sa front end nito. Ang ganda din ng blue color effect nito sa headlight, no? And speaking of headlight mga tol, LED na yung ilaw nito.
And pagdating sa mga features na ino-offer sa meter panel, naka full digital instrument panel na tayo dito. Tapos meron na itong Y-Connect kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin. Naka wide tubeless tire na rin kaya maganda yung handling kahit sa lubak na daan. And medyo malaki din yung storage ito, no? Meron itong 25 liters under seat compartment. Nakasya ang isang standard size ng helmet. May power socket na din para sa mga mobile gadget at isa nga din sa nagustuhan ko dito ay yung gas cap o yung gas filler natin ay nasa left side ng leg shield, ano. Very convenient dahil hindi mo na kailangan bumaba ng motor para magpa-refill ng gas. Speaking of gas, meron itong 4.2 liters fuel tank capacity. So sana nilakihan pa ni Yamaha, no? Pagdating sa makina, pareho lang din naman to sa Mio Gear at MIUI 125 na gumagamit ng 125cc air-cooled fuel-injected engine na kaya mag-produce ng 9.4 horsepower at 8,000 RPM and max torque na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Equipped din ito ng stop and start system and naka-SMG or smart motor generator. Pagdating sa fuel mileage, kaya rin itong umabot hanggang 45 to 50 kilometers per liter. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito ngayon ay 84,900. At ang pang-apat mga tol, itong nag-iisang hybrid scooter ng Yamaha. Meron itong old school styling o retro classic design. So ito nga mga tol, ang Yamaha Fazio 125 Hybrid. Maliit lang ang size, halos hindi nalalayo sa MIUI 125 na. So classic ang datingan pero equipped ng mga modern features. So yun ang maganda ron. Naka full digital instrument panel, may Y-Connect, hazard light, and equipped din ng stop and start system, tapos LED na rin ang headlight and syempre yung tail light except sa mga signal lights, no. So meron din itong spacious underseat compartment. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 125cc air-cooled 2-valve fuel-injected engine. So ito nga lang yung may naka-hybrid engine, ibig sabihin meron itong power assist. So tumutulong yung battery nito sa acceleration ng 3 seconds, ano. So dahil dito nakakatulong ito para mas mapataas pa yung fuel mileage. And speaking of fuel mileage, kaya nitong umabot hanggang 55 kilometers per liter. So mas matipid compare natin sa naunang tatlo kanina, kaya napakasulit talaga nito pagdating sa pang daily use. Pagdating sa engine performance, kaya nitong mag-produce ng 8.3 horsepower at 6,500 RPM at max torque na 10.6 Nm at 4,500 RPM. Naka-smart motor generator na nga rin to kaya smooth lang din yung pag-start ng makina. Pagdating sa presyo, ang SRP ngayon ay 93,900 pesos. Okay mga tol, yan ang apat na Mio series ng Yamaha ngayon, no. Sa magtatanong ng Mio Sporty at Mio Soul, sad to say phase out na silang dalawa ngayon. Pero makakita pa rin naman tayo sa ibang dealer. So mga old stock na yun, no, hanggang ngayon na hindi pa nabibili. Kaya sa mga naghahanap, tanong-talong lang din kayo sa mga malapit na dealer sa inyo ng Yamaha. So para sa iyo, alin sa apat ang pinakagusto mo? Comment mo nga dyan sa comment section. So hanggang dito na lang muna mga tol, kung umabot ka sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag na mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.